Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's mukhang G na G. Etong si Senator Ping Lacson sa mga ilang congressman. Gigil na gigil. Etong si Ping Lacson dun sa mga nagpalakpakan, di ba, sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung binanggit ni Presidente na mananagot ang mga nahisala, mananagot ang mga nakipagsabuatan para doon po sa sa mga palpak na flood control projects. At lalong-lalo na nung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ilan po doon ay drawing lamang, ibig sabihin ghost projects. So, nung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos yun, walang standing ovation, mga kababayan. Nagpalakpakan po yung mga buhaya. Buhaya tuloy. Nagpalakpakan po yung mga halos lahat ng congressman. Sabi tuloy ni Ping Lacson, abay, mga hipokrito pala to. Mga hipokrito, bakit kanyo? Kasi nga, marami po na sangkot po dyan po sa mga kapalpakan, dyan po sa flood control projects ay mga congressman. Hindi naman po natin nilalahat at sana si Speaker Martin Romualdez ay imbestigahan po itong mga congressman na sangkot po dyan sa palpak na flood control projects. At hindi lang po congressman meron din pong mga senatong na nakipagsabuatan para po kumita dyan po sa mga flood control projects na yan. At ito, may bago na ng mga ibinubulgar. Itong si Senator Ping Lacson. Ito mga kababayan sa ating screen. Sabi niya, ang ibang kontraktor naging congressman. At yung ibang congressman naging kontraktor. Para wala na silang kausap na iba, sarili na lang nila. Ayan po yung yung pahayag ni Senator Ping Lacson. Ito guys, pakinggan muna natin itong balita. Sumasabay ang pagtaas ng baha sa paglobo ng budget para sa flood control. Ayon sa Senador, nais niyang maniwala na marami pa rin sa mga pumalakpak at may pa-standing ovation pa nung SONA ang hindi kasama sa mga gumawa ng hindi nararapat na pera. Ay mga kababayan, nagpalakpakan sila. Nung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mananagot kayo. Nagpalakpakan sila. Kaya sabi ni Ping Lacson, walang iya ito, mga hipokrito. Kasi alam na nila na sila pinatatamaan pero palakpakan pa rin sila. Pero hindi naman, marami pa rin sa ating mga congressman ang hindi po sangkot dito. Kaya nga sabi ko, dapat ito imbestigahan ni Speaker Martin Romualdez, yung kanyang mga tauhan dyan. Yung mga kasamahan niya dyan. Maraming tulongges yan. Maliban doon sa mga nag-online sabong habang nagtatrabaho, maliban doon sa mga lumalayas, nagpapa-attendance lang tapos lumalayas at hindi nakikipag-cooperate. Maliban pa yung mga yon. Marami po dyan ang talagang kumikita sa flood control projects. Itanong ko nga, yung imbestigahan din dapat yung 51 billion na flood control budget para dyan po sa Davao ni Kong Iyot. Kong Iyot ni Kong Pulong Duterte. Kasi meron pong Kong Iyot, meron pong Kong Sabong. May Kong Manyak. Lahat na po ng klase ng Kong meron na tayo. Ito naman Kong Kong Kita. Kong Kurap. Walang Diyo talaga naman Kaya po hindi maasenso bansa natin So, ito, yung nagpalakpakan, sabi nga ni Ping Lacson, mga mga hipokrito. Pero maraming din naman na na hindi po talaga sangkot. Meron namang matitino dyan. Kaya, balikan nga natin, ulitin natin itong balita. Ayan Sumasabay ang pagtaas ng baha sa paglobo ng budget para sa flood control. Ayon sa Senador, nais niyang maniwala na marami pa rin sa mga pumalakpak at may pa-standing ovation pa nung SONA ang hindi kasama sa mga gumawa ng hindi nararapat na pera sa mga proyekto. Pero sa tingin naman niya, marami rin ang tinamaan. Tawag niya, ito daw ay mga shameless. Kaya yung iba naman, napansin ko, medyo hesitant. bantulot.
napilitan tumayo, palinga-linga, na makita yung maraming tumayo, nakitayo na rin, nakipalakpak na rin. Oo, sinusulong naman ni Senator Panfilo Lacson na panauhin po natin kahapon ang pagbubuo ng isang independent body na mag-iimbestiga sa mga sinasabing anomalya at irregularidad sa mga flood control project ng pamahalaan. Ayon po kay Senator Ping, hindi dapat ipaubaya sa mga senador at kongresista lamang ang investigasyon. Balikaan niya ang magagawa ng mga civil society group at mga NGO, non-government organization sa paglalantad ng tunay na sitwasyon. Mas maganda rin, anyang huwag ilimitaw sa Department of Public Works and Highways ang audit, inspection at review sa mga flood control project. Po kay Lacson, hindi na biro ito po nga grabing korupsyon na nangyayari sa mga proyekto, lalo pat may aspeto rin ito ng national security. Okay, so ayon po kay Ping Lacson, talaga naman po nakakahiya, shameless, itong mga opisyalis na sangkot po dyan po sa flood control projects, napalpak at mga ghost projects. Kaya gusto ni Senator Ping Lacson na gumawa ng independent body para imbestigahan itong mga anomalya dyan po sa DPWH. Usually po kasi DPWH ang humahawak ng flood control projects, pero nung kapanahunan ko dati, meron pong ang MMDA may flood control projects kasi ang MMDA, alam ko hawak nila dati yung mga yung mga pump house. Hindi ko alam ngayon pero dati hawak namin kasi nagtrabaho rin ako dati sa MMDA at doon kami sa technical. So hawak namin yung ilang flood control projects. Kaya hindi ko lang alam ngayon kung nalipat na, kontrolado na ng DPWH, pero dapat kasi talaga DPWH yan. Ang mahawak talaga. Pero tao lang ng MMDA yung nag-ooperate. Well, anyway, yan po ang gusto mangyari ni Ping Lacson. Kasabay ng pagbulgar ni Pangulong Bongbong Marcos na marami talaga ang kumikita dyan. At ito, meron na namang bagong binulgar si Senator Ping Lacson. Ito nga, yung sabi niya, ang ibang kontraktor naging congressman at yung ibang congressman naging kontraktor para wala na silang kausap na iba, sarili na lang nila. Ganito yan mga kababayan para sa kaalaman ninyo. Total alam nyo naman ako isang civil engineer. So nagtrabaho rin ako dyan sa DPWH. Bagamat contractual lang, hindi po ko regular kasi alam nyo palakasan dyan. So, totoo lang mga kababayan, hindi ka makakuha ng plantilla item dyan sa DPWH kapag hindi ka malakas. Kailangan may backer ka. Real talk lang mga kababayan hindi ko po sinisiraan itong DPWH pero real talk lang po tayo. Kaya po yung naranasan ko. So kapag mahina ka, wala kang kadikit sa taas, hindi ka malakas, wala kang kapit yan sa gobyerno, napakahirap po pumasok dyan at makakuha ng plantilla item. So magtsatsaga ka either job order o kaya naman contractual basis. Okay, ganito po yan. Ibubuko ko na itong mga to. Okay. Na-assign ako sa isang district, distrito. Hindi ko na sasabihin kung saan, basta sa Metro Manila. Okay, na-assign po ako dyan. At meron po kami mga projects dyan. Kalsada, may flood control projects. Iba-iba po ang aming mga proyekto. Ako po ay nasa materials and quality control. So, ang ginagawa po namin ay in-inspection po namin ng proyekto. Kasama po namin ang inspektor ng engineering. So, kapag bago pa simulan ng proyekto, syempre kinakailangan mong ipatest lahat po ng klase ng materyales na gagamitin po sa proyekto. So, kami po bilang staff ng MQCS, Materials Quality Control, kami po ay gumagawa ng aming programa. So, bawat item, bawat materyales, meron kaming corresponding test. Alam nyo ba, lahat ng materials, pati graba, buhangin, may test po yan. Hindi po pwede basta-basta kakukuha ng materials na, basta dito lang graba, ito okay na to, buhangin okay na to. Hindi po. Dadaan po yan sa material testing. Kaya nga po, kung mapapasin ninyo, meron kayong makikita ng mga testing centers sa materials. Yun po yun. Ay, hindi lang po yung sige, mamaya na natin daanan yon. Unahin muna natin yung mga basic materials, buhangin, bakal. Bakal po, tinitest po yan. Diameter, pati yung tensile strength ng bakal. Hindi po basta-basta pwede ka kumuha ng substandard na bakal. Ito po yung ideal,
Ideal po yung sinasabi ko. Dapat susunod ka sa sukat ng bakal at doon sa tensile strength ng bakal. So, iba kasi nagpapalusot eh. Substandard ang ginagamit. Doon po sila kumikita. Mamaya sabihin ko sa inyo, bakit kinakailangan nilang gawin yon? Bakit ginagawa nila substandard ang ginagamit nila? Mamaya sabihin ko sa inyo. So, yun po yung mga materialis. Lahat po ng materialis na ginagamit dyan, dumadaan po sa testing. Ngayon, yung mga buhos, yan po yung konkreto. Yan naman po ay dumadaan din sa testing. Pagkabuhos, kukuha ng sample, testingin. Ngayon, minsan naman, yung mga testing center ay nababayaran. Kahit bagsak, pasado. Kahit bagsak, pasado, mga kababayan. At, alam nyo ba yung mga style ng mga kontraktor para makabawi? Ano ibig sabihin ko makabawi? Kasi ganito yan, mga kababayan. Ito, sige lang, bukuha na. Wala naman akong babanggitin pangalan eh. Basta ito po base sa experience ko. Ang isa pong proyekto, halimbawa, project ni Congressman. Hindi pala, ni Congressman. Babudgetan niya yung isang halimbawa na lang kalsada. May budget. And syempre, meron pong mayayari bidding dyan. Kakaroon ng bidding kung sino ang mabibigyan ng proyekto. Ngayon, ang nangyayari, yung kukunin nilang kontraktor ay yung papayag sa presyo na etong si Congressman ay meron ng katkong. Sabihin natin 10 million. Ngayon, hanap ka ng kontraktor. Ang budget 8 million. Kasi yung 2 million kay Congressman eh. 2 million na kay Congressman. Kaya ito mga Congressman na to, dapat talaga ito maimbestigahan ni Sir Martin Romualdez eh. So, the 8 million na lang. Pagkatapos ng mga kababayan, may tatanggap. Ngayon, habang ginagawa yung proyekto, marami pa pong SOP yan. Nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos siya, may SOP yan. Sino mabibigyan ng SOP? District engineer, assistant district engineer, yung head ng construction, yung head ng quality control, at kung sino-sino pang head. Every time na maniningil sila, magpapasa sila ng billing, automatic yan. Meron. Automatic po yan. Ngayon ganito, sabihin nyo, paano nakikita kontraktor? Kaya nagkakaroon tayo ng mga palpak na proyekto. Kaya nangyayari substandard ang ginagamit kasi nga hindi naman pwedeng sundin nila yung nasa sa programa kasi nga yung ideal na programa hindi nila pwede sundin kasi kapag sinunod nila yon lugi na. Kasi umpisa pa lang ng proyekto, tatanggapin pa lang nila may katkong na si Congressman at yung mga iba't iba pang mga happy dyan. So, kinakailangan nilang mabawi yung na SOP nila. Ngayon, ganito. Paano nila babawin? Marami pong paraan. Marami naman pong paraan para mabawi. Yun, gagamit ka ng substandard. Ngayon, yung mga inspektor naman. Yung mga inspektor, nagbubulag-bulaga na lang. Ito mga kababayan, totoo to ha. Totoo itong nangyari sa akin. Hinigpitan ko yung isang kontraktor. Ayoko pumayag mga kababayan. Ayoko pumayag na kasi bagsak yung sample eh. Ulitin yan. Sabi ko ulitin nyo. Tapos inulit naman nila. So, naging mahigpit kami pagdating sa materyales. Ngayon, pinatawag ako doon sa opisina, mga kababayan. Pinatawag ako ngayon doon. Ay, di ka nga rito. Lika rita. Balita ko. Inihigpitan mo tong kontraktor na ito. Sabi ko siya, hindi ko naman inihigpitan. Nagiging tama lang tayo. Bagsak kailangan ulitin. Tapos dapat ayusin nila yung mga trabaho nila. Sabi sa akin, alam niyo sabi sa akin mga kababayan. Hindi mo ba alam? Kay Congressman yan. Kay Congressman.
Yung proyekto. Dami lang yung contractor. Oh. Saka alam niyo yung style dyan, minsan ganito yung style dyan eh. Yung bidding na yan, ano na lang yan eh, tawag dito, formality na lang. Bago pa masimulan ng proyekto, alam na sino contractor. Tapos ngayon, pag nakakuha ng contractor, ipapasubcon lang doon sa ilang mga contractors. Pero merong general contractor dyan. Si Congressman. Kaya sabi ni Ping Lacson, ang ibang kontraktor naging congressman at yung ibang congressman naging kontraktor pa, wala silang kausap na iba, sarili na lang nila. Hindi naman kasi nila pwede gamitin ang pangalan nila eh. Hindi nila pwedeng gamitin, congressman ka, tapos, kanyari, congressman Manik Manaog, tapos magiging kontraktor, Manik Manaog Construction, hindi pwede yun. Kailangan gumamit ka ng dami na construction company, tapos, ang gagawin mo, ipapasubcon mo yan. Kumbaga, dila lang ang mo. Hindi ka na magpapagod. Kitang-kita ka na. Si Congressman, meron ng porsyento, tapos may kita pa siya dun sa proyekto. Ganyan po katindi ang korupsyon dito sa Pilipinas. Simula po sa taas hanggang sa baba. Kaya sabi ko sa inyo, kung kayo straight, hindi po kayo pwede magtrabaho dyan. Talaga po sabi ko sa inyo, kapag hindi kayo sumabay sa agos, sisipain kayo dyan. Sa totoo lang mga kababayan. So napakahirap po linisin yung korupsyon, lalong-lalo na dyan po sa DPWH. Halos lahat naman ng sangay ng gobyerno, merong ganyan eh. Real talk tayo, wag na po tayong maglokohan. Presidente na nagsabi, wag na tayong maglokohan. Wag na kayong mag-deny. Kumikita kayo dyan. Kaya mga kababayan, dapat talaga simulan na itong maging seryoso, itong ating gobyerno, imbestigahan po ang korupsyon. Kasi wala pong mangyayari sa atin. Wala pong mangyayari sa bansa natin. Yung pera po, yung tax po ng taong bayan, napupunta po sa korupsyon. Sa mga tulongges, na mga congressman at mga senatong na naandyan lang para sa para sa ganyan. Hindi po para maglingkod sa taong bayan. Kaya yung mga pumalakpak na iba doon sa palakpakan sila, tayo. Yung iba doon, alam nila, sarili nila pinapatamaan. Mga hipokrito, mga plastic. So yun mga kababayan, nabangan natin kung ano talaga mangyayari at kung seryoso talaga si Ping Lacson ay umpisahan na po ang investigasyon dyan. Gagawa sila ng isang grupo para imbestigahan. O yan, independent body para imbestigahan ng mga flood control projects. Hindi lang flood control projects, lahat po ng proyekto ng gobyerno, lahat. Lahat po yan, may kickback. So, suportahan natin itong gusto mangyari ni Senator Ping Lacson. At bantayan natin ang mga corrupt dito sa bansa natin. Mga kababayan, kilos-kilos po tayo. Kaya po tayo nandito para po bantayan itong mga mga public officials natin. Dahil tayo po ang nagpapasweldo sa mga yan. Hindi nila pwede sabihin hindi natin sila pwedeng pakialaman katulad ni Kong Sabong. Sabi niya hindi raw pwedeng pakialaman. Sira ulo ka ba? Pasweldoan ka ng taong bayan, kami nagpapasweldo sa inyo, hindi ka namin pakialaman. Mag-resign ka kung ayaw mo pakialaman ka. Diba? So lang po muna mga kababayan, abangan natin ang maging update dito po sa gustong mangyari ni Senator Ping Lacson para masawata ang mga magnanakaw dito po sa ating bansa. Alright, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.